Ay, maganda, maganda ang topic natin today. Oh, grabe naman, Eugene. Para naman ako nasa ano. Naka-live ba ako? Okay lang yan. So, hindi ko alam kung dapat bang tumayo ako dito. Pero ang Lord nga ang sabi, kailangan tumayo ka kasi mayroong pinagagawa ang Lord sa'yo. Mayroong gusto sabihin ng Lord sa atin. So, and kaya nandito po tayo ngayon. Kaya, so let's pray. Pero before that, ang ating topic for today is divine direction. Hindi na connection, kundi direction na. Sino nakakilala kay Balaam? Balaam. Medyo slang kasi ako Balaam. Sino nakakilala? Meron ba? Hindi. Si Pastor, si Sister Grace, kilala niya. In-unfriend ko na siya actually. Wala. Sino yung mga first time dito narinig si Balaam? Che, narinig mo na? Kilala. Ex mo yata yun, Che. Ex yun. Saan? Sa Isakay? Biramahaki, ano ba? Girls bar? Ano ba? Isakaya. Kala ko nung girls. Pero kilala niyo, maganda rin yung si Balaam. Talagang medyo hindi lang siya prophet siya, FYI. Prophet siya pero medyo lang. Pero before that, let's pray. Heavenly Father, O God, thank you, O God, today. At salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin muli na humihingi po kami, Panginoon, ng inyong guidance, ng inyong direction, Panginoon, sa aming pag-aaral, O Lord, na binigay niyo po sa amin today. Na nawa, Panginoon, ng inyong banal na presensya ang aming hinihiling, ang inyong guidance, Panginoon, direction, Panginoon, na, Lord, ang higit sa lahat, ang aming isipan, ang aming emosyon, Panginoon, Lord, kayo po ang humawak nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang inyong salita ay tumimo, Panginoon, sa aming mga puso. At Lord, may apply po namin to. Tulungan niyo po kami may apply sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang marinig. Panginoon, hindi po ako ang nagsasalita, kung hindi po kayo. At kayo rin po, Panginoon, ang siyang humipo sa aming mga puso. Kaya si so Lord, in Jesus' name we pray. Amen. So, before, kasi medyo mahaba yung Numbers 22, pero just a quick background kay Balaam kasi. Si Balaam, isa siyang propeta na hindi siya talaga originally from Israel. Hindi siya Israelites. Kundi galing siya sa Petor. Kung nandito gising si Joseph ng Thor, sasabihin niya Thor. Pero Petor. Pet ni Thor, Petor. Sa ngayon na bansa is Syria. Galing siya sa Syria. So, same siya ni Jehoshaphat na hindi naman talaga galing sa, alam mo yun, sa bloodline ng mga ni David or ni Jesus Christ. So, pero naging propeta siya. Dito una lumabas yung pangalan niya sa Numbers 22 na lumabas dito. At kung makikita rin natin si Balaam, kung sino siya, isa siya sa greedy na propeta. Kasi sinabi ni Peter doon sa 2 Peter na huwag kayong maging katulad ni Balaam, na greedy kayo. So, yun yung si Balaam. So, pag sinabi nating prophet, ano ba yung natin, di ba? Medyo mabigat na yun, di ba, sa title na kapag hindi basta-basta na gusto kong maging prophet, hindi talaga. Ang mga propeta talaga kasi tinawag talaga ng Panginoon. Na talagang doon lang sila. Ang mga prophet is, ano ba mga characteristics ng mga prophet is, unang-una is, syempre, obedient, truth teller, sensitive, holy, spirit-filled, know God intimately, and wise. Ang prophet kasi, hindi siya basta-basta magsasabi ng salita sa mensahe sa mga tao na without na sinasabi ng Panginoon sa kanya directly. Kasi siyang talagang mouthpiece ng Panginoon. Dati nun kasi wala pang Bible, di ba? Kaya ang ginamit ng Panginoon na tagapag-mensahero niya ay sa mga prophet ng time na yon. So, sa Numbers,
ito yung Numbers 22, ito yung time na yung Israel na talagang, sinasakop nilang mga bansa. Ngayon, nakita ni Balak. Siya yung, ano ba siya dito? King yata siya dito, ng Moab. Di ba naalala natin na sinabi ni Pastor noon yung sa last preaching, yung mga Moab ang mga talagang, kalaban ng Israel eh. Dahil nga kay, di ba naalala ba natin? Naalala natin kay Lot, yung dalawa niyang anak na babae, naging Moabite yung isa. So, yung time na yon, siya yung king, si Balak, at Balak, siya yung nakita niya na sobrang dami ng Israel na ang sabi niya na hindi natin masasakop tayo nito. Sa sobrang dami. So ngayon, medyo magaan lang ako, mag-share ko lang kasi para maintindihan natin nandun tayo sa mismong eksena or sa scene na yon. So, si Balak, kilala niya si Balaam. Ang hirap kasi, Balak. Alam mo, Balak kasi. Kilala niya si Balaam na propeta. Tinawag niya kagad eh. So, malalaman na kagad natin na si Balaam talagang kilala na propeta. Pero, itong gusto ni Balak na ipagawa kay linaw. Oo. Diba? Linaw masyado. May Balak yan. May Balak. Dapat itim na lang. Oo nga. Dapat initim ko na lang. Pero sige, kaya natin yan. So, sa Numbers 22:7-11, so nagpadala kasi si Balak ng mga mensahero kay Balaam. Ito yung sinabi niya, na Balak's messenger, who were elders of Moab and Midian, sent out with money to pay Balaam to place a curse upon Israel. They went to Balaam and delivered Balak's message to him. Kita mo, ang gustong paggawa ni Balak is i-curse yung mga Israel. I-curse yung Israel, Tapos sabi ni Balaam, "Stay here overnight," Balaam said. "In the morning, I will tell you whatever the Lord directs me to say." So, the official from Moab stayed there with Balaam. That night, God came to Balaam and asked him, "Who are these men visiting you?" Balaam said to God, "Balak, son of Zippor, king of Moab, has sent me this message. Look, a vast horde of people has arrived from Egypt, and they cover the face of the earth. Come and curse these people for me. Then perhaps I will be able to stand up to them and drive them from the land." Then dito sabi niya, "But God told Balaam, do not go with them. You're not to curse these people, for they have been blessed." And the next morning, Balaam got up and told Balak's officials, "Go home. The Lord will not let me go with you." So, ano yung napansin natin dito na dun sa passage na yon? Una, ang gustong ipagawa ni Balak is i-curse yung mga Israelites, di ba? And then ito naman si Balaam na anong nangyari sa kanya? Anong sinabi niya? "Stay here. Kakausapin ko ang Panginoon." Kung isipin natin, di ba, ang mga prophet kasi bago pa dumating ang mga magpapadala or mga mensahero na ganon, malalaman mo na kagad, di ba? Kasi nagsasalita sa kanya ang Panginoon eh. On behalf eh. Talagang malalaman, di ba, naalala natin, di ba, sa vision ni Peter nung dati, di ba, nung si Cornelius, di ba? Bago pa lang dumating yung mga mensahero ni Cornelius, nagpakita na kagad ng vision si God kay Peter na may ganito, may darating, anahin mo sila, pumunta ka kasama sila, sumama ka sa kanila. Ahead of time, binibigay na ng Panginoon yung instruction na gusto niyang ipagawa. Pero this time, di ba parang isipin natin, bakit parang wala? Parang mahina yata ang antena ni Balaam, di ba? Supposed to be that, alam niya na may darating na ganun eh.
Pero nakakatawa kasi sinabi niya na magstay kayo dito, kausapin ko lang ang Panginoon kung anong sagot niya. And then sinabi nga ni God sa kanya na hindi ka sasama sa kanila at hindi mo i-curse ang Israel. Kasi binless ko na sila eh. Yeah. Matawa kasi sinabi niya dito sa huli. Sabi niya kasi, go home. The Lord will not let me go with you. Kung pumayag pa lang ang Panginoon, pumunta na siya doon at curse niya ng Israel, di ba? Pero parang nasa ibang side siya, hindi siya kampi doon sa ano. So makikita na natin, ano naging problema ni Balaam, yung greediness niya. Na, if ina-follow niya yung flesh instead yung spirit. Kasi dapat, di ba, ang characteristic ng isang prophet is yung spirit-filled siya, spirit-guided siya. Pero hindi, yung flesh siya, merong pera to na-involve So, we cannot follow God's direction if our eyes are focused on our plan. Usually, 'di ba, parang tayo, 'di ba, divine direction is parang godly direction kasi yung direction natin, meron pinagagawa ang Panginoon. Parang tayo si Balaam Alam ba natin 'yun? Parang tayo, ako rin minsan, madalas nagiging si Balaam na okay to Okay yung offer, okay yung ganito. Dito na ako, parang hindi na nakafocus na ako doon sa plano ko. Di ba, madalas meron tayong mga plano sarili. Tama? May mga plano tayong sarili na gusto natin masunod. Na pag tinanong natin ng Lord, Lord, ano ba, okay, gusto kong umano dito. Parang yung sagot ng Lord, wait lang, hindi yan ang bibigay ko sa'yo, diyan ka muna. So, nangyari, parang ang pangit na plano ng Lord, mas gusto ko yung plano ko. Dahil naalala natin na, kahapon nga, di ba, nag-usap din kami nila, Pastor, tsaka ni Brother, yung sa ocean, yung Titan, sino nakakaalam, di ba? Ocean Titan, di ba? Che, alam niyo yun, narinig niyo yung Titan, yung ako, dumudugo yung ilong ni Mark. Okay ka lang, Mark? Tatagalog na lang ako. Mi, gusto mo? Nihongo? Dajob? Okay. Daiboji ne. So, sino nakakala yung Titan? Di ba? Grabe, no? Yung Titan, no? Kumbaga parang titignan mo, sabi nga ni Pastor sa akin, hindi ko ganang alam yung buong storya, pero sinabi nga sa akin ni Pastor na talagang meron silang plano doon na possible na meron talagang magandang o gusto makuha na treasure doon. Kasi imagine mo, bilyonaryo ka. Sinong bilyonaryo dito? Che, bilyonaryo ka. Doon, wala pa nakasisid doon. Mga machine lang ang nakasisid doon sa pinakailalim. Tapos ngayon, first time na sisisid ka na wala pa nakakagawa. Papayag ka ba? Hindi, di ba? Kasi tignan mo, di ba parang hindi, kasi. Kumbaga parang anong meron doon? Ano yung plano? Ano yung gusto nila? Kasi meron silang gustong makuha Meron silang gustong makuha doon na ayaw nila na machine lang or ang kukuha doon, kundi sa mismo sila. Di ba dati noon sa space, di ba, una nilang pinadala di ba, yung mga satellite muna, tinignan muna yung tag dito, yung sun or yung moon. Di ba, after nun, nagpadala na ng, aso? Ng unggoy. Nagpadala ng unggoy. After no, nakabalik yung unggoy, ngayon pwede naman pala. Kaya mabuhay, pwede ngayon yung tao na yung pinadala. Kung isipin natin, di ba, parang, kashi, di ba? Dapat muna, hayop muna yung padala mo. Kung sumabog yung hayop, pwede yun. Ibig sabihin, hindi pwede. Di ba? Pero, iisipin mo, bilyonaryo ka, nasa na ang lahat, pero ikaw pa rin ang pumasok doon at bumaba doon. Minsan, alam niyo, ganun tayo na, ang Lord binibigay na sa atin ng lahat, pero meron tayong gusto sa sarili natin na gustong i-pursue. Na parang si Balaam, nasa kanya ng lahat Ano pang, kung propeta ka, napakataas na posisyon nito bilang anak ng Panginoon. Kasi ikaw ang mensahero in behalf ng Panginoon. Ano pang kakailanganin mo doon, di ba? Kumbaga parang ikaw yung parang spokesperson ka
'Di ba? Lahat ng manggagaling sa'yo, lahat ng salita mo, talagang galing lahat din sa Panginoon. Powerful yun, 'di ba? Pero yun nga yung nangyayari na minsan, dun tayo nadadrive sa sarili natin na gusto. Parang si Balaam, na yun ang gusto niya eh. Yun ang gusto niyang, parang meron pa siyang, hindi siya kontento, na discontent siya eh, sa gustong anuhin eh. Kaya, stop. Wala akong mga points. One of the best decisions you can make when you are feeling an impulse or facing a risky dilemma is the decision to stop. Minsan kasi go lang tayo ng go eh. Tignan mo yung, pwede na huminto eh. Minsan alam mo sa sobrang go natin, gusto natin mabilis lahat ng proseso ng buhay natin or nagmamadali tayo, doon tayo minsan nadidisgrasya. Stop lang tayo kasi, di ba, mahalaga eh. Take time to pray. Take a time out. Pray for guidance. Napakahalaga. Get some godly wisdom from people you trust. Napakahalaga kasi na surrounded tayo dapat, di ba surrounded na tayo ng mga great cloud of witnesses. May dyan yung mga kapatiran natin na isa-isa sa atin, lahat meron tayong mga experiences, di ba? Even yung bumaba nga, yung bilyonaryo na, madami na nagsabi sa kanya na, hindi magsasucess yung mission nyo na yan. Huwag nyo nang ituloy. Hindi, go pa rin sila eh. But we need to stop. Kailangan natin na huminto, na makinig sa Panginoon. Kasi, kaya sinabi niya nga sa Hebrews 12, di ba? Alam natin yan, 1-2. Na therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, discarding its shame. Now he is seated to the place of honor beside God's throne. So, di ba, minsan, di ba, madalas sa alam ko, di ba, may time na, kasi di ba nga, ang topic natin is yung backsliding. And, napakahalaga na meron tayong direction sa buhay natin. Parang yung kagabi rin na napag-aralan namin na, kailangan, sabi nga ni Sister Grace na, kailangan natin malaman yung purpose natin eh. Kung hindi natin malalaman yung purpose natin at ano yung paggamit sa atin, sa gift and talents natin, mami-misuse natin to. Kaya nga, di ba na, tayo minsan alam ko na napapagod tayo, na hindi, parang ang bagal naman kumilos ng Panginoon. Hindi, mag-antay lang tayo doon sa action niya, na sinabi niya nga rin dito, even si Jesus Christ, di ba, lahat ng, kinuha niya lahat eh. Pero, yung endurance na yun, at yung mga kasalanan natin kinuha niya, di ba? Tayo rin, na meron tayong mga ganun na mga bagay na greediness sa atin buhay, na everyday, na minsan doon, yun na nagiging, napapatid tayo doon, nahihinto tayo doon sa paggamit sa atin ng Panginoon. At pwede rin sa mga family, sa work, sa school, sa mga kaibigan natin. Ang napakahalaga eh. Nadoble lang po yan. And then, next is yung sa Numbers 22:16-9. Then, they went to Balaam and delivered this message to him. This is what Balak, son of Zippor, says, please don't let anything stop you from coming to me. Kasi ito na yung, pinalis niya na yung mga messenger, ngayon, bumalik ngayon yung mga mensahero niya. Ang ginawa, dinoble. Dinoble yung offer sa kanya. Tignan mo yung sinabi ni Balak dito, please don't let anything stop you from coming to me. I will pay you very well and do
whatever you tell me. Just come and curse this, di ba, people for me. Minsan alam niyo si Satan nagsasabi, sige na, just try mo lang. Ganun kasi minsan try mo lang. Okay to, okay yung offer dito. Try mo lang. Pero, alam mo yun ang deadly sa atin minsan as a Christian. Minsan, try mo lang isang beses lang. Pero hindi natin alam trap na yon. Especially ngayon, sa LGBT ngayon, na naglalanta, ang dami natin nakikita sa social media, even sa school, talagang ipinapasok nila, isinasaksak nila sa tenga, sa isipan ng mga bata. Kung anong LGBT, na kailangan yung i-accept na, oo, human rights daw. Pero hindi kasi, Kristiyano na po tayo. Dapat malaman natin na talagang babae at lalaki lang ang nilikha ng Panginoon. Kaya, minsan, ganyan si Satan Talagang offeran tayo ng ganyan. But, Balaam responded to Balak's messenger, even if Balak were to give me his palace filled with silver and gold, I would be powerless to do anything against the will of God. Will of the Lord, my God. Tingnan mo, even na, nakakatawa lang kasi si Balaam kung paano siya sumagot sumagot dun sa mga mensahero na, kahit naman ibigay nyo sa akin yan, kaya wala naman akong kakayanan na, alam mo yun, na parang powerless ako na gawin ng lahat. Kasi nandiyan si God Pero kung wala siya, papayag ba? Sa tingin niyo, papayag ba si Balaam? Papayag, di ba? Minsan ganun, ako, ayoko na kayong pero ako minsan parang, ayoko na, hinto na ako. Kasi, parang, okay sana kaya lang, tatamaan yung mga gawain. Nandiyan kasi si Lord nandiyan yung mga gawain Pero kung wala yung gawain, gawa ko. Diba? Pero, diba meron tayong mga ganun na mga time na mapasok sa isipan natin. Especially sa mga magulang din dito, kay brother, alam ko, madami ring, hindi lang babae ang tumaano sa, hindi, diba? Hindi si Joy yung sinasabi ko, yung babae, si Joy. Hindi, pero, di ba marami talaga iniisip na, alam mo, dahil iniisip sa buhay. Kaya, kasi tingnan ko lang kung nandiyan pa ba kayo. Kasi parang... tignan mo yung sinabi ni Balaam din. Sinabi, hindi, powerless ako sa Panginoon Kahit ibigay mo sa akin yan, kukunin lahat ng Panginoon sa akin yan Pero sinabi niya, 19, but stay here one more night, and I will see if the Lord has anything else to say to me. Grabe, di ba? Parang, pero sandali lang. Kasi nga, di ba nga siya nga yung siya nga yung in behalf Siya yung makikipag, Lord, payag ka na ba? Ganun ang ginagawa ni Balaam Nakikipag siya Sige, akong bahala sa'yo. Mediator siya, akong bahala sa'yo. Sige, magagawa natin. Sandali lang. Ganun ang ginagawa ni Balaam. Etong part na to, itong sa 19 na to. Sige, magstay pa kayo ng isang gabi pa. Tignan natin kung ano sasabihin ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon sa kanya? That night, God came to Balaam and told him, since these men have come for you, get up and go with them. But do only what I tell you to do. Ang kulit, di ba? Sa mga magulang dito, diba? Alam natin na ang kulit, di ba, ayaw mapasok. O sige, bawal ng bawal, di hinaano natin, di ba? Sobrang kulit, hindi hinayaan natin. Nadadapa, nauuntog, napapasok. Ang Panginoon, ganun din Para sa atin din, ang kulit-kulit natin. Meron plano ang Panginoon sa atin. Pinreach na yun. Anong plano ng Panginoon sa atin? Maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Lahat ng plano niya maganda. Pero ang kulit-kulit natin, na pinipilit natin yung gusto natin. The more na pinipilit natin yung gusto natin, the more tayo lumalayo sa Panginoon. Sinabi nga nung sa preaching last week na slowly,
nagba-backslide tayo. Gradually. Doon tayo, kasi parang, ang gusto natin, yung gusto natin na masunod, gusto natin na sundin yung gusto natin. Gusto natin na sundin ng Panginoon yung gusto natin na makuha. Baliktad. Dapat tayong sumusunod sa Panginoon. Sa mga plano niya, natututo tayong mag-antay. Na, sinabi niya nga dito na sa Galatians 5:16, 17, kasi walk in the Spirit. Totoo yan eh. So I say to you, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Kung si Balaam siguro hindi kung yung hindi siya sa flesh sumunod, eto makukuha niya to kung sa spirit siya, dun talaga siya nag-guide nag-ask siya sa Lord Then you won't be doing. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what Spirit wants. Kinuha ko sa NLT, mas maganda sa New King James, alam ko and the Spirit gives us desire that are the opposite of what the sinful nature desire. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intention. Yung Wednesday, di ba, yun yung pag-aaral natin na, di ba, yung sa flesh natin, yung dalawa talaga, sa flesh tsaka yung sa spirit natin. Kaya nagkakaroon ng conflict. Doon na nangyayari. Talagang constantly yan. Kasi, bakit? Kasi nasa flesh pa rin tayo Talagang hindi natin yun maaalis. Di ba sinabi ni Pablo na gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Talagang gusto kong gawin yung tama pero nagagawa ko yung mali. Di ba? Kaya ito rin yung sinabi niya. So, sinabi niya rin dyan na when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, division, envy, drunkenness, and so on. Tignan mo, kung every time nasa flesh tayo, ang flesh natin ang nasusunod, ang nangyayari talaga, itong mga bagay na ito. Nagiging selfish ambition tayo kung kay Balaam tayo mag-aano. At like galit. Or, di ba, lahat negative talaga. Kasi, hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin talaga Pero yung time na yun, na sinabi ng Panginoon na, sige, sumama ka sa kanila, pero, gawin mo pa rin yung sasabihin ko. Sinabi niya dito sa Numbers 22, 21 and 23. So, the next morning, Balaam got up, saddled his donkey, and started out with the Moabites official. But God was angry that Balaam was going. Ang gulo Sinabi ng Lord, pumunta ka. Pero ngayon galit ang Panginoon. Parang sa atin din Lord, sinabi niyo Diba? Ito na yung pangako niyo sa akin Punta naman ako, ba't ganito nangyari? Parang ang gulo, diba? Parang sinabi ng Panginoon, go with them. Makikita rin natin sa verse 22 na to. The next morning, si Balaam talaga excited. Sino yung excited dito? Di ba? Parang excited agad din. Talagang rumekta na agad Pero sinabi kasi ng Panginoon, yung dun sa kaninang verse, na sinabi niya na, since these men have come for you, get up and go with them, but do what I tell you to do. So, ang nakita ko dito, ano yung naging problema? Bakit nagalit ang Panginoon kay Balaam nung sumama siya? Kasi sinabi niya, started off with the Moabites official. Hindi naman siya nag-ask sa Lord, Lord, ano pong gagawin? Ano pong gagawin? Ano po bang, sasakay na po ba ako ng donkey? Ayusin ko na po ba ang mga gamit ko? Sasama na po ba ako sa mga Moabites na to? Ang ginawa niya na kagad, sobrang excited niya na makuha yung pera na yon, yung pangako ni Balak. Dumiretso na kagad siya. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Ganon din di ba? Sa atin, di ba, madalas na parang, uy, okay to. Go na to. Pero hindi dapat lagi tayo nag-aas sa Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Lord, anong direction ba? Sa umaga pa lang, Lord,
direct mo, Lord, guide mo ang buhay ko. Pagpunta ko ng school, pag mag-e-exam ako, Lord, tulungan niyo po ako, i-guide niyo po ang aking isipan, ituon niyo po sa mga na-review ko. Lord, ano po ba? Ito po bang offer na to, offer na position na to, Lord, ito po ba si inyo? I-guide niyo po ako. Dapat meron tayo, kahit na alam mo nandiyan na pwede abot kamay na natin na makuha, nandun pa rin dapat ang pag-aas natin ng prayer sa Panginoon. Lord, ano po bang sagot niyo? Hindi kagad tayo didirekta. Kasi minsan doon tayo na ano eh. Kaya diba sasabi ni Satan, just come. Isa lang. Doon tayo nangyayari sa isang beses lang. Try mo lang. Try mo lang mag-yosi. Try mo lang isang shot lang. Try mo lang, kiss mo lang. Try mo lang, akbayan mo lang. Paakbay ka lang. Try lang, i-date mo lang. Doon tayo, minsan nangyayari eh. Doon ko nangyayari si Yukari. Ay, huwag tayong gano'n. Oh, huwag tayong mag-drop ng name. Tsaka baka naman mag-date, kailangan pala mag-pray. Kailangan mag-pray. Oo, kailangan kasi hindi mo alam kung sino yung dinidate mo. At utang na loob ha, huwag tayo Tinder ha. Minsan kasi, anong nangyayari? Wala pong Tinder. Wala pong Tinder kasi ang Tinder po, sarili na natin ang naghahanap. Hindi tayo nag-aantay. Dapat, doon tayo sa prayer, Lord, ito po ba ang tao na to? Para sa akin? Kasi mga kapatid, ang pag-aasawa, ay hindi po biro. Panghabang buhay po siya. Hindi po siya, alam mo, doon ko nalaman talaga din na, ay mga sinasabi mong matatanda, di ba, na pag naisubo mo na, hindi mo na pwedeng iluwa. Hindi totoo yun, kasi, di ba, pag mga single pa tayo, nagagawa na, pupuntahan natin yung mga gusto natin puntahan, nabibili natin yung gusto natin bilhin. Pero pag may asawa na po kayo at may pamilya na po kami, mga anak na po kayo, nako, magbilang muna po kayo ng mga ilang taon. Pag lumaki na po ang mga anak, doon na po magagawa yung mga dati yung gustong gawin. Kaya lang, hindi. O hindi. Pero, maganda rin maging magulang kasi ibang level ng responsibility ang mapag-aaralan natin. Tama. Kabay ko mo. Biglang atake, biglang tawag. Sarap na maging parents. Oo, syempre. Mag-level. Pero yun sinasabi ko narinig ba? yung mga Tinder or yung mga, pag may nag-message sa atin sa Instagram, hi gorgeous, wag po natin i-entertain, utang na loob. Ipag-pray po natin at, ay, ano yun? Kaya antayin natin ang sagot ng Panginoon. At lagi tayong mag-ask sa Lord na sa lahat ng mga gagawin, sa mga steps natin. Tender, kailangan tender. So sabi niya dito na but God was angry to Balaam, he was going. So he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way. As Balaam and two servants were riding along, Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted out the road into a field. But Balaam beat it and turned it back on the road. Hindi niya naisip, yung donkey nakita yung angel, siya hindi. Sinabi na ni Pastor, spiritual blindness ang nangyari. Sometimes, nagiging spiritually blinded na tayo. Dahil sa greediness natin, sa gusto natin. Kasi isang word lang talaga eh. Kung bakit nagba-backslide ang Christian? Isa lang, may gustong ma-achieve sa sarili. Yun lang naman yun eh. Pero pag sa Panginoon tayo, diba lahat binibigay natin? Ang gusto ng Lord, ibigay ang lahat ng sa atin. Yun kasi ang gusto niya, ibigay ang lahat sa atin. Ang tao kasi, human nature, gusto kunin ang lahat. Kaya,
pumunta dun sa backsliding. Nagets po ba natin yun? Kaya, ang galing nga ng Lord kasi ang gusto ng Lord, ibigay mo ang lahat. Yung walang matira sa'yo. Kasi pag walang natira sa atin, doon tayo magpa-follow talaga, magre-rely sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord, mag-rely sa Kanya. Hindi tayo maging Diyos sa sarili natin. Diba? So, sinabi nga ni Baston na naging bulag, spiritual blindness. So, mali lang siguro yung ano ko sa... Mali yung spelling ko. Blindness. Walang N. So, di ba nga si Satan, ganyan talaga sa 2 Corinthians 4:4 na Satan, who is the God of this world, has blinded the mind. Mind, hindi naman talaga yung mata eh. Yan ang talagang inaanan ni Satan eh. Of those who don't believe. So, minsan nagiging unbeliever din tayo. Kasi hindi tayo, di ba, sabi nga, believer nga eh. Pero may nagiging unbeliever tayo. Aminin na natin. Lalo na pag nandiyan na yung problema, na nandiyan na yung parang, may word din eh, yung parang, doon ka magde-decide na CMD, moment of decision. Doon tayo nalalaman kung believer ba tayo or unbeliever tayo. Kaya doon na pumapasok sa Satan na, tinitirada na tayo sa isipan natin. Binubulag niya na tayo na dati alam naman natin ng mga scriptures na to, ang pangako ng Panginoon, pero nawawala. Hindi natin nakikita kasi hindi na tayo naniniwala or nagtitiwala sa pangako niya. Nagiging problema minsan. So, sa Numbers 22:24-26, so the angel of the Lord stood at a place where the road narrowed between two vineyard walls. When the donkey saw the angel of the Lord, it tried to squeeze by and crush Balaam's foot against the wall. So Balaam beat the donkey again, 2 beses na. Di ba? Then, the angel of the Lord moved farther down the road and stood in a place too narrow for the donkey to get by at all. So, imagine natin, di ba, na tingnan mo yung nagiging problema kay Balaam. When we try to choose our own path, we suffer. Si Balaam, yun ang path na gusto niya eh. Yun ang direction na pinili niya eh. Ano nangyari? Sa sarili niyang, yung decision niya na yun, siya nasaktan. Sino nasaktan? Yung donkey ba? Hindi, di ba? Pinalo niya nga yung donkey. Minsan, nagiging spiritually blinded tayo, nandiyan na nga yung anger. Pag nagiging iniisip natin yung desire, yung fleshly desires natin, tingnan mo, galit siya sa donkey. Mamaya malalaman natin kung bakit at ano sasabihin ng donkey sa kanya. Diba? Magkasalita ang donkey. Kala nyo sa ano lang, sa Elsa lang? Sino ba? Sa Elsa ba? Sa Trek? Sa Trek din. Ay, Trek ano? Shrek? Hindi ako kasi ano eh. Hindi rin ako gano'ng ng Disney. Pero totoo, may regreto. Hindi, pero ano ba, sa atin ba, di ba meron ba tayong mga ganitong mga experience na, di ba, yung sariling decision at ito yung nagiging result ng ating mga decisions. Yung mga path na gusto natin tahakin. Di ba? Alam ko marami sa atin eh. Di ba? So, sino yung donkey natin sa buhay natin? Magandang tanong no? Sino yung laging napapalo natin? Kasi di ba, minsan ako nga rin, sabi ko nga rin kay Yuko rin, nag-usap din kami, na nag-sorry rin ako kay, sa mga bata. Kasi parang, gali at pagod sa trabaho. Tapos pagdating sa bahay, syempre, pagod ka, gusto mo munang humiga muna or magmupo. Pero, syempre, ang kulit ng mga bata, syempre, genki sila, nakatulog sila, at, diba? Alam mo, puputok ka minsan na masisigaw mo. Pero, alam mo, at the end of the day, parang, wala naman sila kasalanan eh. O, na-realize na nandun yung, napakabuti rin ng Lord kasi nandun yung Holy Spirit na nagsasabi sa atin na, huy, mali yung ginawa mo. Kasi
tatay ka. Hindi naman sila eh. Wala naman silang problema eh. Actually, sila nga yung mag-ano sa'yo, mag-cheer up sa'yo eh. Kumbaga, yung trabaho mo, iwan mo sa trabaho mo. Pagdating mo ng bahay, magpakatatay ka. So, parang, ouch. So, after nun talagang nag-sorry rin ako kay Yuna, kay Joseph din. Kasi minsan napapalo eh. Makulit din kasi minsan eh. No? Siyempre, ba? Siyempre, wala. Hindi naman siya nagagalit sa akin eh. So, salamat sa pagkambaro mo. So ayan nga, minsan, yung sa sarili natin, yung path natin, tayo nagsasuffer. So, din sa 22-26, sabi niya na, this time, when the donkey saw the angel, it lay down under Balaam. In a fit of rage, Balaam beat the animal again with his staff. Then the Lord gave the donkey the ability to speak. Dito na binigyan ng ability na magsalita na, what have you done? What I have done to you that deserve your beating me 3 times. Di ba? Bakit mo ko pinapalo? 3 beses. Isa pa nga, Eugene. Ba't mo ko pinapalo? Kasi ginawa mo mukhang tanga. So sabi ni Balaam, if I had a sword with me, I would kill you. Di ba? Parang, kumbaga parang wala nang ginagawa yung donkey, di ba? Pero alam niyo minsan, God speak through His word, events, and His people. Tama? Minsan nagsasalita sa atin, kaya tanong ko sino yung donkey natin eh. Sino yung nagsasalita? Kasi minsan ng Panginoon, yung donkey na yun ginagamit para ma-realize natin kung ano yung, alam mo yun, yung ginagawa natin ngayon. Na, nagigits ba natin yun na, yun minsan ang binibigay ng Panginoon eh, na nagsasalita ang Panginoon eh, sa ganung mga bagay. But, sa 26, but I am the same donkey you have ridden all your life. The donkey answered, Have I ever done anything like this before? Ang sabi ni Balaam, no. Balaam admitted. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the roadway with a drawn sword in his hand. Balaam bowed his head and fell face down on the ground before him. So, without God's direction, we are just walking without a compass, not knowing we are heading to. Totoo. Kasi 'di ba, imagine mo, buti nga meron donkey si Balaam eh. Humihinto siya eh. Kung walang donkey si Balaam, kung wala yung donkey, patay na si Balaam. Kasi nandun yung sword eh, oh. Kunti na lang eh. Tsugi na yun eh. 'Di ba? Patay na kagad si Balaam, pero thank God nandun si donkey. Kaya nga tanong ko sa inyo, sino yung donkey natin sa buhay natin? Minsan, alam mo, donkey natin, yung mga kapatiran natin. Yung pastor natin, laging... Si Grace, kagabi pumunta ng donkey. Pumunta kami donkey. Hindi po donkey, hindi po yun yung donkey na sinasabi natin. Yung donkey, minsan, napakahalaga ng donkey. Spiritually. Sino ba, kaibigan ba natin? Nagiging problema yun kasi paano makikita nung tao na yun kung, di ba, spiritually blinded siya. Kaya di ba, nasan yung compass? Sino yung nagiging compass natin? Naituturo ba tayo sa tamang daan? Sa dapat na direction na dapat natin puntahan. Di ba? We need God's guidance every decision, choices, and plan in our lives. Amen? So, ano lang dyan. Kaya, sinabi nga din sa Psalms 119:105 na your word is a lamp to
guide my feet, and the light for my path. Sa mga Psalms to, You, Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. Kasi minsan madilim di ba? Di ba yung sa Titan ngayon? Na-imagine nyo ba kung gaano, di ba ang lalim nun kung gaano kadilim doon. Pumikit po tayo, maglakad tayo, sa tingin nyo, mapupuntahan natin yung gusto natin mapuntahan. Hindi, di ba? Zetay merong matitisod tayo, madidisgrasya tayo. Kaya kailangan natin ng ilaw Sino ba yung ilaw na tinitignan natin lagi? Sinabi niya nga sa Psalms 119, 105, diba, na yung Bible, yung word niya, ang nagiging ilaw natin sa everyday natin. Minsan gusto na natin pumutok, minsan gusto na natin mag-give up, minsan gusto na natin mag-give in, pero nandiyan yung salita ng Panginoon na nagiging liwanag sa atin. Minsan malungkot tayo. Diba? May problema tayo. Disappointed tayo. Pero yung nagbasa tayo ng Bible, nagkaroon tayo ng kalakasan uli, ng pag-asa, ng liwanag, 'di ba? Na napakahalaga ng liwanag talaga. Sa Psalms 13:3, Consider me and answer. Lord, my God, restore brightness to my eyes, otherwise I sleep in death. Ang ganda ng sinabi ng psalmist kasi talaga nagpi-plead siya sa Panginoon na, Lord, buksan yung mata ko para makita ko. 'Di ba si Saul, kung ano yung ginawa sa kanya, 'di ba? Binuksan ng Panginoon kasi talaga binulag muna siya Tinanggal muna talaga yung alam mo yung makamundo niyang paningin. Binulag muna Tapos after nun, 'di ba, nung nakakita na siya uli, talaga yung mata niya, spiritually nakikita niya na kung ano nangyayari, kung ano yung ginawa niya dati. 'Di ba? Ngayon umano na siya sa Lord. Isa pa, yung si Elisha nun. 'Di ba? Yung si Gehazi. Nasabi, Lord, Elisha, wala na tayo, paparating sila, ang dami. Nung binuksan ng Panginoon ni Elisha yung mata ni spiritual eyes ni Gehazi, nakita niya ang dami palang anghel sa kanila. Kaya huwag tayo malugmok. Nandiyan ang Panginoon. Every time na down tayo, every time na may problema tayo, nandiyan ang Panginoon to lift us up. Hindi siya nagda-down. Di ba lagi sinasabi, hindi siya nag-degrade, nag-upgrade ang Panginoon. Gusto niya ma-upgrade ang pananampalataya natin, ang relationship natin sa Kanya. Di ba? At one thing pa pala, naalala ba natin si Elisha rin nun, si Naham, ang daming Naham, naalala ba natin? Kasi, naalala natin yung, compare lang natin, naalala ko lang kasi, si Elisha, propeta, di ba? Nung pumunta yung si Naham sa lugar niya na kasi may disease siya sa balat. Anong ginawa ni Elisha? Pinapasok niya ba si Naham? Hindi, di ba? Ano ginawa niya? Lumusong ka dun sa tubig. Inutusan lang. Kasi hindi, si Balaam, in-entertain niya In-entertain niya Minsan na in-entertain natin yung temptation Huwag natin gawin yun. Kagad i-block natin, stop. No, agad tayo. Sa ganun, hindi. Hindi ko ina-accept yan. Ganun, naalala ko lang kasi. So, sa conclusion natin, na Proverbs 3, 5, and 6, na trust in the Lord and rely confidently on the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. Minsan nakala natin yung obstacle na yun na humihinto-hinto tayo. Minsan ang Lord yun Ayaw niya kasi tayo madisgrasya. Ang gusto niya, sumunod tayo sa Kanya, sa bihi, para malaman natin na maging smooth lahat ng ating mga pupuntahan, yung direction na pupuntahan natin. So it's never too late. He wants us to learn from our past and to start to trust in with His plan. So every day, we make choices that shape our life story. Meron po tayong sarili-sariling choices. Meron rin po tayong sarili-sariling story. But every
decision or choices na ginagawa natin, doon nag-shape ang buhay natin. Minsan makikita natin, di ba, may mga tao rin na talagang lugmok at walang kasi di ba nagsusugal ba naman di ba? Yung ang papayat, ganun yung nangyari sa buhay nila, naging addict. Di ba, paano yung nagdadrugs Di ba, kaya ang gusto ng Lord, meron tayong direction Yung godly direction na gusto niya ipatahak sa atin. What would your life look like if you let godly principle guide those choices? Magandang question sa atin para tapusin yung etong ating pag-aaral today. Na, what would your life look like? Siguro some of us, di ba, sabihin na sana, ako rin, kahit ako nun, sana tagal na ako naging Christian. Sana hindi ko na dinanas yung mga ibang mga ganung bagay, di ba? Kaya, yan, magandang sa atin, huling question sa atin. What would your life look like if you let godly principles guide those choices? So, yun lang po ang ating mag-aaral today. Thank you. Gusto niyo pa? Wala yung conclusion? Any conclusion? Ha? Proverbs. Ano bang sasabi mo naman? Irrelevant ba? Irrelevant.